importante nga bahin sa atong pag-meeting, no? So, doon na po yung Word of God, no? So, ang atong verses karon makita sa atong pamalandungan sa verse chapter 37, 4 on 5. Psalms 37, or 5, Habakkuk chapter 2, verse 2 and 3, no? So, mao ni atong mga bersikulo nga atong basahon. Psalms 37, verse 4 and 5. Nagayon ni magakalipay kausab kang Hiyuba ug siya maghatag kanimo sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Itugyan mo kang Hiyuba ang imong dalan ug sumalig kausab kaniya ug siya magabuhat niana. Sa in English pa, delight thyself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Praise God. Salamat sa Ginoo sa pulong sa Habakkuk chapter 2, verse 2 and 3. Basa na ito no? Ngayon diha sa Habakkuk 2 and 3. Chapter 2, 2 and 3. Initially, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Proverbs 3 and 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all your ways and plans acknowledge Him, for He shall direct their path. Mag-ampo ta. Amo langit to, nagsilimbaho nga Dios, nagapasalamat kami sa imong kamayo. Ikaw ang Dios nga kanunay nagagiya ka namo, nagatudlo ka namo sa angay namang pagabuhatan. Ikaw ang Dios nga wala mausab. Ikaw ang Dios kaniadto karon ug sa gihapon. Samtang kami Ginoo magapamalandong sa pulong, kami nag-ampo Dios nga ikaw magapanuti ka namo. Holy Spirit, speak to us tonight and give us, Lord, your words, the insights of your words, the revelation of your word tonight. So, Lord, ma-learn na mo ang mga butang nga pa na mo ma-learn. So, we expect you, Lord, to teach us because you are our unseen guest and our unseen teacher tonight. Speak to us. Thank you and we praise you. In Jesus' name. Amen. Okay. So, atong pag-esgutan karon ang may tungod sa damgo sa kinabuhi, no? O may tag damgo, nakisgot kini og mga plano, no? Damgo. So, kung yung tag damgo gani, mo ni ato mga tinguha o plano sa kinabuhi nga ato lang ginaampo siguro, ato nang gipangayo sa Ginoo nga mo na gusto nato nga mahitabo sa atong kinabuhi, no? So ang uban kanato lahi ang atong damgo, lahi atong gitawag og kanang atong mga tinguha nga mahitabo sa atong kinabuhi. So mo na nga ang Biblia naghisgot man og mga sekreto unsaon nga ang atong mga damgo sa kinabuhi o tinguha sa kinabuhi kini matuman, no? So matuman. Salamat sa Dios nga ang pulong sa Dios nga magapahinumdum ka nato ang atong buhaton. So doon sa Biblia, kung balikon ang Biblia, puno kini sa mga sekreto, no? Sekreto na sa Biblia. So karon atong taga-lantawon sa unsa ingon sa Biblia sa Bible, sa mga sekreto aron matuman ang atong mga damgo sa kinabuhi. Now, kinsa may way damgo dinhi. So kung balikon ang damgo nagisgot kini, it speaks of our plan and future sa kinabuhi. Nagisgot kini sa atong gusto nato maabot, no? Atong gitawag og ambisyon sa kinabuhi, damgo sa kinabuhi. So kitang tanan doon na mga damgo, doon na mga ambisyon, mo nang eskwela ta, mo nang negosyo ta,
muna trabaho tatong kay natay damgo sa kinabuhi nga gusto nato nga maabot, no? Nga ma-realize. So, ang uban kanato siguro, pa maabot ang wala pa maabot ang ilang damgo sa kinabuhi. Kaya nga naman, wa maabot kay unsa ang pag-abot nga wa man puy damgo sa kinabuhi. Diba? Ang damgo mo abot lang, ang damgo mo realize lang kung aduna kitay damgo. Pero kung wa kitay damgo, wa gyud mo abot pod nga damgo sa kinabuhi. Mahimo lang kining damgo hangtod sa kahangturan. So, ang damgo mahimo kining ma-realize sa dihang atong tan-awon ang mga sekreto, no? Okay. So, sekreto, uban nato nahimo ng maestra, mga damgo man na. Ang uban po nahimo ng businessman, ang uban po nahimo ng unsa pa dinha, no? So mo na damgo. So, sa dihang nahuman na ang atong damgo, murag natuman ang atong tingwa, na pa mo kitay damgo sa kinabuhi. No? Okay. So, unsa mga sekreto aron matuman ang atong mga damgo sa kinabuhi. Ang matag tao, ang malikon, adunay mga damgo. No? Adunay nagdamgo nga adunay malipayong pamilya. Diba? Pamilya ko, maminyo ko nga may akong pamilya nga ani mo na no? Malipayon, no? O niya mauswagon nga pangalagad sa Ginoo. Wa magpabilin nga kanang perminti lang tawagon, perminti lang no? Kundi ni uswag na ba pag pangalagad sa Ginoo. Na bitaw gitabag og gawa sa serbisyo na tay bunga diha sa pangalagad sa Ginoo. No? Salamat ato miyaging Domingo nga ang uban ninyo nang imbitar, ang uban pod wala. No? So wa pa siguro damgo ang uban nga magdala og mga tao nga maluwas diha sa tiilan sa Dios. So apart na sa atong damgo sa kinabuhi, no? Kay ato nang mabuhat munang part na sa success. Adun na tay madala diha sa Ginoo. Mauswagon ang atong pagpangalaga dili perminti nga simbahan na dili gusto pang Ginoo na pero gusto pag sa Ginoo nga napailabaw nato nga buhaton, no? Kunya lig-on nga panginabuhian. Stable ba nga panginabuhian? Okay? Mayong negosyo o mahimong panalangin sa uban ang atong kinabuhi, no? So apan labaw sa tanan, ang Dios usab adunay plano o katuyuan alang sa matag usa kanato. Kung doon naman kita damgo, mas pa kanato, mas labaw na nga adunay plano o damgo ang Dios sa atong kinabuhi. Mo ni atong diskubrihon, no? Mo ni atong tanahon. So ang Biblia nagtudlo nga ang Dios dili batok sa mga damgo. God is not against dreams sa atong kinabuhi. Sa pagkatinuod, no? Sa pagtinuod, siya mismo ang nagbutang o balaang mga handom o damgo sa atong kasing-kasing. Natay mga gihandom sa atong kasing-kasing ba nga kanang gihandom na to nga mahitabo unta. Kanas tong kasing-kasing. Apan ang damgo dili matuman pinaagi lamang sa paghandom, no? Kailangan paghandom nga mabut pa unta, no? Maka human unta ko, maka eskwela unta ko, maka negosyo unta ko. Dili lang kutob diha, no? Dili na maabot, no? Kini matuman kung kita maglakaw sumala sa kabuton sa Dios ug magpabiling matinud-anon bisan sa mga pagsulay. Di ba? So, mao na ang gusto sa Dios. Daghan ang hunong tungod sa kalangan. Ang uban naganahan nga magdamgo tinguha kay murag di magyud murag lisod man mahitabo, no? So usahay ang damgo malangan maabot, ma-realize ang atong madamgo. Ang uban po di gyud mahitabo mapakyas. So papakyasan kasubo og pagsupak, no? Mo na ang hunong ta kapag himo og mga damgo sa kinabuhi. Apan kung imo tan-aw sa Biblia, no? Sama nila ni Abraham, no? Ni Jose, ni Joseph sa Bible, si David, si Haring David, no? Si Esther o si San Pablo. Ato makita nga ang Dios
nagtuman sa iyang saad tungod ngadto kanila kay sila misalig og nagpadayon sa pag-alagad kaniya. Mao na nga ang pinakasekreto gyud nga kita magmalampuson maabot ang damgo tingos sa kinabuhi mo na gyud ang pagpadayon nga matindanon sa pag-alagad sa Dios, no? Alright. So, ang damgo nga gikan sa Dios matuman pinaagi sa pamaagi sa Dios sa hustong panahon sa Dios ug alang sa himaya sa Dios. So, ang damgo nga abuton sa Dios matuman gyud na sa insaktong panahon, no? Oh, okay. So, unang sikreto aron ang atong damgo matuman ug mahitabo. Una, siguruha nga ang imong damgo gikan sa Dios. Diba? Siguruha nga ang imong damgo gikan sa Dios. So, una sikreto para ma-realize ang atong mga damgo sa kinabuhi, dagdagan pa mga damgo na kini atong damgo di ay di ni kabuton sa Dios or gikan sa Dios. So, make sure your dream comes from God, gikan sa Dios damgo. No? Proverbs 19:21. Atong mabasa diha. Okay. Unsay gingon na sa Proverbs, so mabutang na diha ni Dave, masulat nga ng bersikulo, nami siguro, una iyang Bible diha. Ingon diha, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Di ba? So, daghan ko na yung mga plano sa tao, ang tao nagaplano og bisan unsa una sa plano apan nato makita nga ang Dios yun di ay mo'y naghimo nga ang mong plano matuman. Okay. So, daghan ang mga plano sa kasing-kasing sa tao apan ang katuyuan sa Dios mao ang magapadayon. So, ang katuyuan gyud sa Dios ang matuman, no? So, kinahanglan gyud ay nga ang atong mga damgo sa kinabuhi o plano sa kinabuhi ini gikan sa Dios. Kaya nga naman, no? Kaya nga naman. All right. Make sure that your dreams are from God. So mo na una. So nga naman nga kinahanglan nato nga ang atong mga damgo gikan gyud sa Ginoo. Now, not every dream is from God. Dili tanan natong damgo abuton sa Dios o gikan sa Dios. Some are driven by pride, greed, or selfish ambition. Mga ba? Mga dinando nga ambisyon. So karon para mo saksit ang atong damgo ma-realize ni unsa atong malikon kinahanglan gikan na unsa ano to pagkabalo. How to know your dream is from God. Unsa to hibalo nga ang kanang imong tinguha ug damgo kinabuhi kana gusto ug kabuton sa Dios. Kabuton sa Dios. Number 1, how to know your dream is from God. Number 1, it agrees with Scripture. Dili nakasupak sa balang kasulatan sa pulong sa Dios. Muna, ikaduha, makapahimaya sa Ginoo. It glorifies God. No? It glorifies God. How to know your dream is from God? Number 1, it agrees with the Scripture. Or letter A, no? It agrees with the Scripture. Letter B, it glorifies God. No? Muna ang gitawag og how to know your dream is from God. No? It glorifies God. It blesses others. It brings peace instead of confusion. Mo na imailhan nga ang atong damgo o planos kinabuhi gikan sa Dios. Make sure that your dreams are from God. Ako malikon, how to know your dreams is from God? It agrees with the Scripture. It glorifies God. It blesses others. And it brings peace instead of confusion. Dili ka maglibog ba? So maglibog ka, maghatag ka ng kagubot o ka
onsa imong kinabuhi dali nagikan sa Dios, imo na siya. Alright, no? Salamat ta sa Dios niya na. Na example, si Joseph sa Biblia, ang damgo gihatag sa Dios kaniya sa Genesis 37. Kadto nga damgo dito basta-basta. Nalain mga ni yang amahan o iyang maigsuon kay gi-share niya ang iyang damgo. Pero kadto nga damgo gikan sa Dios gihatag ngadto kang Jose. Ang damgo sa Dios para sa iya nga siya i-promote sa Ginoo, gamiton siya nga mahimong savior sa ilang pamilya kay moabot man ang dakong kagutom aron dili mangamatay ang iyang kaliwat, gi-preserve ma-preserve ang iyang kaliwat mo na nga gi-raise up si Joseph nga mahimong leader. Muna nga sa ato pong pamilya, ang kabuton sa Dios nga mahimo tang Joseph sa atong pamilya. Nga kita mahimong katabang sa atong pamilya, dili ta mo magpabugat sa atong pamilya, mahimo tang asset, no? Sa atong pamilya, no? Oh. So, ang buhaton, pag-ampo sa Ginoo. Hangtod nga ang atong mga damgo mo align sa kabuton sa Dios o katayuan sa Dios sa atong kinabuhi. Amen, no? So, una, make sure your dream comes from God. Number 2, sikreto aron matuman ang inyo, how to know when your dreams are from God. Kana sakto, no? Right. Number 2 na. Number 2, secret, no? Secret to seeing your dreams fulfilled. Number 2, delight yourself in the Lord. Samang delight yourself in the Lord. Ato nang gibasa sa Salmo 37, 4 and 5. Psalms 37, 4 and 5. Sa inyo diha, delight thyself also in the Lord, and He shall give you the desires of thine heart. Commit thy ways unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So ikaduha, sekreto aron atong madamos kinabuhi, ma-realize kini, mahitabo, ilang mahimong damo lang permanente, kundi ingon ang Ginoo, delight. Delight yourself in the Lord. Unsa man ang delight? Bisaya, no? 37, Psalms 37, 4 and 5. Yan niya, magkalipay ka usab kang hiba. Di magkalipay, kundi lipaya usab ang si Hiba, o siya maghatag kanimo sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Delight, no? So, unsa man delight? What is delight? What do you mean by what? Para makuha na to ba? Unsa nang delight? Ay para masabta ng nga pulong kay importante man na mo na sikreto nga diin ang atong mga tinguha sa kinabuhi matuman atong mga damgo. So ang delight means loving God first. Delight means loving God first. Mo nang hulugan sa delight means loving God first. Ato bang higugma ang Ginoo una? Ato bang higugma, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of your heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and it shall bring it to pass. Muna ang iyo sa Biblia, no? Pagkagwapo ang iyo sa Ginoo, delight. So delight means loving God first. Ginoo giuna, dili ang atong cellphone, dili nang atong mga sa palinha nga atong mga pleasure diha, no? Nagyo na Ginoo para kanang mga plano sa imong kinabuhi, plano sa imong negosyo. Ayaw unahan ang imong negosyo, unahan ang Ginoo. Ang ubang unahan ang negosyo, nawa na di na mapalpak na ang negosyo kay iulahi man ang Ginoo. Diba? Ay di ko ka-apil kay na akong negosyo. Ay di ko nahitabo noon.
Nauna na mahinunto nga importante ba ang Ginoo? Loving God first. Above all, that is means by delight. Ikaduha, obeying His word. No? Ang pagtuman siyang pulong, that is delighting. No? Obeying His word. And number three, spending His word. He's spending time in prayer. Nang nabag kay panahon nga makisulti kita, nabatay ka na panahon kanunay mag-Facebook. Pero amot lang, una ba katay panahon pa sa Ginoo maki-Facebook sa Ginoo? Ha? So like kuno og open ng imong Facebook nga butang nimo ang mita-mita, no? Ang want to Facebook with Jesus. Mugawas ba ng FB ni Jesus diha? No, nya mo chatten mo. Di ba? Chat. Muna mo gawas. No? So, spending time in prayer with God. No? Spending time in prayer. Ang mag-ampo kita kay mura man na atong ginhawa sa kinabuhi ang pag-ampo. Muna atong ginhawa sa atong espirituhanon kinabuhi. Okay? Then, worshiping Him sincerely. Mo na magdilat sa Ginoo, malipa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kadang atong i-worship siya sincere nga pagsimba. Diba? Nanguntahan ako sa ato, kung magsimba ba ta Domingo, sincere ba atong pagsimba? Sa matimailhan nga sincere ta magsimba sa Ginoo. Magsilpon-silpon, maggawas-gawas, magistorya dito sa magistorya dito sa gawas, no? Mag-chat-chat dito sa gawas. Dili na maoy gitawag og worshiping sincerely sa Ginoo. Kung nga ta simbahan, simba gyud ta kay simba man ta nabatay mo simba nga nas gawas. Di na mao, no? Alright, worshiping Him sincerely kanang matinud-anon nga pagsimba, no? So, God gives His best to those who seek first Him. Kumalikon, God gives His best to those who seek Him first. Ang Ginoo maghatag sa ang pinakamaayo ni adtong mga nangita kaniya ug una ang gihatagaan sa priority, no? So mo nang gusto sa Dios sa ato kinabuhi. Mo nang ikaduha nga sekreto aron atong madamgo ma-realize. Okay. No? Ikatulo, para ma-realize ang imong damgo, you have to write down. Imong isulat. Mo ni akong damgo sa kinabuhi. Mo ni akong plano sa kinabuhi. Mo ni ang gusto na akong mabana. Mo ni gusto na akong masawa. Mo ni kadako sa akong pamilya nga akong buhaton. Mo ni nga klase nga negosyo nga akong sugdan. Mo ni gusto nga balay akong buhaton. Mo ni gusto nga sakyan akong paliton. Mo ni kadaghanon akong anak. So, isulat. Write down your vision. Di ba? Isulat po nimo ang imong pananaw matungod sa pag-alagad sa Ginoo. Mo ni gusto nga ako kong buhaton sa dihang lagfino, mo ni gusto na ako nga makatabang ko simbahan sa unsang paagiha mao ni. Isulat na siya kay sa diha pag imong isulat, imo nang tan-awon wa pa nang mahuman o wala pa na ako masugdi, ay dapat na kulang o ba natuman na. No? Una ningon ang Habakuk chapter 2 verse 2 at 3. Habakuk. Ningon na sa scripture, Habakuk, klaro kayo, chapter 2 verse 2. Og siyo ba mitubag kanako umingon, isulat ang panan-awon. And the Lord answered me and said, write the vision. Write the vision. And make it plain upon tables. Isulat ang panan-awon o himuang matinaw diha sa mga sulatanan. So, isulat hindi mo nga muna. Sulat mo nga muna. Write down your dreams and vision. So, isulat, no? Para makita mo nang gisulti ni sa Dios kang propeta Habakuk nga isulat nimo ang imong panan-awon, imong damgo. So, kung imong isulat, no? Writing creates
Una, clarity. Makita nimo klaro mo gani akong plano sa akong kinabuhi. Mo rin yung plano po sa pag-alagad sa Ginoo. Mo rin yung tanan, no? So tungod kay na ay clarity, na ay insaktong direction. Writing creates clarity, writing creates direction, and writing creates commitment, and writing creates accountability. Oy, wa pa nako ni mahuman. Mao po niya kapagsulod, mao po niya sugal. So na kay direction, na kay mahuman. Ha? So, Habakkuk, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain. Nang kanuhon yun, no? Apan tibol, sulat yun sa sulutanan, that he may run, that read it. And every time may mabasa, oy, wa pamandi ay ko kasugod. Oy, ulang pamandinin. It will remind you. Remind us at tumandamos kinabuhi plano. For the vision is yet for an appointed time. Kaya ang pananaon ko, no, napa sa itawag appointed time. Wa pa moabot. Sumabot lang na kung imong buhaton. So ato makita nga kinahanglan isulat gyud kay kung isulat, writing creates clarity, writing creates direction, writing creates commitment, and writing creates naman accountability. Now, ang mga tao nga nagmalampuson, nganong nagmalampuson sila, ay ila magisulat ang ilang mga damgo o plano sa kinabuhi. Ang ilang mga plano o damgo tinguha sa kinabuhi. Muna nga natuman tungod kay ilang magisulat. Muna, write down your dreams and visions. Alright, Okay. Kuha, no? So, successful people usually have written goals. So, ang ato pong mga spiritual goals, ato pong isulat. Karong tuiga, makadala ko usa ka tawo para sa Ginoo. Di ba? Sa 70 na ako katuig, ginahanglan makadala ko na po katawo diya sa Ginoo. Isulat ni mo na mga tawanan mo dalhon. Kinsa na, ilang pangalan. So, kay imong gisut ang pangalan, imong ginang misyonan. No? Ngayon ni ako ni madala na ako ni mga viewers pag-alagad sa Ginoo nga umika na ako na born again sila, no? Ako na witness na sila, kung di mo ikaw ka-witness, ako ni gi-invite simbahan na born again sila. So, na kay gitawag og damgo pod sa pagpangalagad sa Ginoo na kay spiritual goals, no? Di lang kay family goals, sa makabatong kag pamilya, mabutan nga anak, mga anak na makahuman sa kuliyo, trabaho, lahi po na. No? So nata spiritual goals, ang mutubo ta, unya na po tayo ministry goals. So may itong goals sa ministry, simbahan, kung sa may itong maitabang, na po tayo financial goals and personal goals. So nagkaklaseng goals mga ganoon. O na kailangan natin goals kay kung wala tayo goals, kuwang goals ta. Kuwang goals. Okay. Sige, no, delight yourself in the Lord. So, number 4, trust God's timing. Kaupat, no? Yung sao na nga itong mga salig sa gikatagdang panahon sa Dios. Ecclesiastes chapter 3, in everything there's always a season. Sa tanang mabutang adunay panahon. No? Karon panahon sa pagdamgo. No? Every dream has a season. Tanang damgo adunay panahonan. No? Usay malangan. No? Malangan. Ang Ginoo dunay damgo kang Abraham nalangan ni. Nalangan ni 25 ka tuig. Abraham for about 25 years, no? Nadili ang iyang mga saad sa Ginoo sa iya damgo nga batong anak. Si Joseph pod for about 13 years adisir siya na himo nga vice president o sa Egypt, no? Ang Moses, adisir siya nagamit sa Ginoo na he stayed at 40 years in the wilderness. Sa iyang training, sa iyang kinabuhi, adisir niya nga mapahigawas ang nasod sa gikan sa pag-ulipon sa Ehipto.
So usab si David, nihuwat siya, desir siya na imong hari. No? Iyang gihulat nga si Haring Saulo mamatay baka or mo-resign. Desir sa nahimong hari. So kung ato makita, doon na yung mga delay sa atong madamgo, kapan ka nga delay is not denial. Hindi na denial, kundi gialaw sa Ginoo kay those delayed moments and years sa atong kinabuhi, that is our training ground. Diba? Gitawag ng atong eskwelahan na in preparation sa insaktong panahon na giandam sa Dios nato. Una nyo Isaiah, in the fullness of time, God will make it happen. Right? Okay. So, God prepares the person before he fulfills the dream. Iya sang andamon ang tao. Desir mahimo nga mabot ang damgo. Kunya, next, develop godly character. Aron maabot, aron atong madamgo, kinahanglan ang atong ma-develop bitaw ng atong godly character. Sa manang godly character. Number 5, no? Develop godly character, Romans 5:3-5. Ang Ginoo is more interested in who we become than what we achieve. Ang Ginoo yun, no? Mas interesado siya kaysa unsa sa atong kinabuhi, no? Kaysa atong makuha og mahuman. Dreams can be destroyed by pride. Ang atong madamgo, kung di nato ayo ang atong kinaiya, makadaot nato na kay mugarbo man ta. So ang atong damgo mga wala o mga daot. Ang atong pagkalisi, ang pagkatapulan, no? Dreams can be destroyed by pride, laziness, dishonesty, anger, and impatience. No. So kining tanan, kung di na ito mabantayan, it's a part of character. Diba? So, kanada yung atong character has a part para ang atong madamgo ma-realize. That's why, dreams are sustained, mapadayon ug mahitabo ang atong damgo pinaagi sa mayong integridad. Integrity, no? Ang iyong integrity, ang imong pagka-ikaw, kung honest ba ka o matinud-anon ba ka, no? Atong pagka-mapinasanon, humility, pagka-matinud-anon, gugma o anon tay self-control. Sa dihang naatan niya na, ang atong mga damos kinabuhi ma-realize yun eh. That's why, character carries the blessing. Unsa ang atong kinayahan, resulta kana sa panalangin. Kung unsa ang atong kinaya, resulta sa kini sa mga di mayong butang. That's why you need to develop a godly character. Okay? Number 6, para ang namgumatuman, work diligently. Ilang nga tayo buhaton, ilang kayo magdamguta. No? Ilang kayo maghunahunat nga muna, bala lang Ginoo. You have to do something. You have to work something. No? If you want to finish college study, ano mo pagka-graduate kung di ka matuskwelahan, di ka miskwela, you have to study good. No? And then when you study, you have to study diligently. In other words, yan ang study good. No? Di mangupya. Study, no? Proverbs 14:23. Ano sa inyo niya sa Proverbs? No? Wapo pagkasulti sa Proverbs 14. Nag-istud kini sa tawag o kaalam. Yan din sa 14 verse 23, no? Atong basahon. Yan siya, Bible, ang purong-purong, diha sa tanang buhat, adunay bunga. Apan ang sulti sa mga ngabil, nagapadulong lamang ngadto sa kawalan-on o sa man. Alright, unsa ingon sa English? Proverbs 14:23.
Ah, in all labor there is profit, but the talk of the lips tended only to penury. Di ba? Una yun niya, penury. Alright. Sa Bisaya pa, ngayon na sa Bisaya, no? Sa Bisaya, kumasa sa Bisaya sa verse 23. Diha sa tanang buhat, adunay bunga. Apan ang sulti sa mga ngabil, nagapadulong lamang ngadto sa nga kawaladon nga tuman. So, nang buhat, work diligently. Nakaidam ko, gusto ka nga mahimong engineer, study. Gusto mahimong doctor, help study. Di ba? O kung dili makapaskula mo mga ginikanan kay kwarta, do something. Work diligently. Ngita ka mga scholarship program sa gobyerno, naaman. Do something. No? Alright. So, makita, faith does not replace hard work. God blesses diligent hands. Joseph worked faithfully as a servant, prisoner, and an administrator. David served faithfully before becoming king. Prayer without action produces little fruit. But that's why we need to work diligently. And last, never give up during difficult times. Ayaw, yun, pag-give up sa dihang mabot ang panahon sa imong kinabuhi nga imong damgo murag lisod matuman, never give up. Galatians 6:9, let us not be weary in doing good, for in due season we will reap a harvest. Every great dream is tested. Joseph was betrayed, David was hunted, Paul suffered persecution, Jesus endured the cross before the crown. Those who quit never experience God's fulfillment. That's why muhaton, never give up during difficult times. And second to the last, walk by faith. Walk by faith. Hebrews 11:6. Diba? Faith believes before seeing. Ang pagtuo, mutuo sa wala pa niya makita. Ngayon ka, kahuman lagi ko. Balo ko nga makahuman ko. Nakagraduate ko. Balo ko nga makanegosyo ko. No? Faith obeys before understanding. Faith continues despite obstacles. Dreams grow where faith is stronger than fear. That's why, when you walk by faith, you need to be surrounded by godly people. No? Mo na katapusan. So, be surrounded by godly people. Nga naman, importante nga na ay mga tao nga godly people nga makagiya nimo, makatambag nimo. Ayaw og duol anang maayaw pagkigbarkada ng mga tao nga walay damos kinabuhi kay maatakdan ka wa pa kay damgo. Wrong companions destroy dreams. Godly mentors provide wisdom, correction, encouragement, and accountability. That's why, dili ta basta-basta nga makigbarkada ta niadtong mga tao nga diin wala Ginoo, no? So kinahanglan nagyud ta sa mga gitawag og itong barkada nga mga godly kay mao na sila magtambag nato, maghatag kaalam, koreksyonan ta, mag-encourage ka nato, nakita magpadayon sa itong damgo o musaksid ka sa itong mga damgo. Sa diha nga musaksid na nga itong damgo, nanay mga ipakita sa Ginoo nga mga ilhanan nga mo na give God all the glory. Ihatag sa Dios anang tanang himaya. So Psalm 15 verse 1, no? When dreams come true, remember who made it possible. Never become proud. Remain humble. Stay humble. Use your blessing to serve God and bless others. Every fulfilled dream should become a testimony of God's faithfulness. Tanan nato mga kadaugan kalampusan, himuang nga ang Dios mooy mahimayaon, no?
Okay. So, akong balikon mo ni ang napulo ka mga sekreto para nga ang atong mga damgo planos kinabuhi ma-realize. Seek God's dream for your life. Delight yourself in the Lord. Write down your vision, your dream. Trust God's timing. Build godly character. Work diligently. Persevere through trials. Walk by faith. Keep godly relationship and give God all the glory. Praise God, no? O nang sa Dios, sa nga itong buhaton na, musaksid ta. Tungod kay ang Dios, nakikuban ka na to. Praise God, no? Mga ampo ta, Ginoo, salamat sa imong pagpahinumdum ka namo. Imo mga anak Ginoo, adunay mga damgo, tinguha,